Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus. Mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig na mga kapatid, mapalad ang laging nagpapasalamat sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat nakikilala ninyo ang kanyang kabutihang loob na walang sawang ipinagkakaloob sa inyo ng kaitaasan. Aking mga iniibig na mga kapatid, maglalatag ako ng katanungan sa inyo sa mapalad na pag-aaral, sa mapalad na umagang ito. Ano ang inyong iiwanan sa taong kasalukuyan? At ano ang inyong dadalhin sa taong sasalubong sa inyo? Ito ang katanungan ko sa bawat isa sa inyo. Nagsuri ninyo ng mabuti ang inyong mga sariling kakuan. Sa taong ito, aking mga iniibig na mga kapatid, anong pagkukulang ang dapat punan ninyo sa taong papasok? Katulad ba ng puno ng higos na hindi kinakitaan ng masaganang bunga? O aking may iniibig na mga kapatid. At sa taong papasok sa inyo mga kalagayan, o aking may iniibig na mga kapatid, dito ninyo gagampanan ang inyong mga tungkulin ayon sa kalooban ng dakilang Ama. Maraming tao ang namamanata at nangangako sa kanyang banal na harapan na ang mga kahingian na ba'y makarating sa kanyang sinapupunan. Maraming kahingian, malalaking kahingian, o aking may iniibig na mga kapatid. At sa inyong pag-aaral sa loob ng patron ng diway, maalam na kayo. Taglayan ninyo ang karunungang makalangit kung paano kayo gagawa at nagawa sa abasan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, puspusin ninyo ang inyong paggawa sa abasan ng dakilang Panginoon. Dagdagan ninyo ang inyong pagsisikap at pagpapagal sa harapan ng dakilang Ama, sapagkat ang panahong dumadaan sa inyong harapan ay panahon na tigib ng kabigatan, tigib ng pagsubok, tigib ng pag-aaral, o aking may iniibig na mga kapatid. At kung kayo hindi handa, o aking mga iniibig na mga kapatid, hindi nga ninyo madidinig at makilala ang tinig ng Diyos. Hindi nyo madidinig at makilala ang tunog ng pakakak, o aking mga iniibig ng mga kapatid, sapagkat nalilibang kayo at nalilibang kayo ng mga bagay-bagay na dulot ng inyong kapaligiran. O aking mga iniibig na mga kapatid,
Mabuti ang mangako at mamanata. Mabuti ang manalangin ng aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagat yan ang kahilingan ng kaitaasan at kahilingan din ng mga kaakuan upang sa ganon ng aking mga iniibig na mga kapatid, magbibigay kasiglahan ng inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit ano ang wigas sa santong kasulatan? Ang mabuting gawa ay isang magandang panalangin sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang bumuhay ng patay, isang magandang panata sa iyong mga kalagayan ng aking mga iniibig ng mga kapatid. Ang isang kaluluwang patay ang kanyang pananampalataya. Kung ito inyong pagsikapang buhayin o aking mga iniibig ng mga kapatid, isang malaking kabiyayaan ang matatamo ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid. Kung sa buhay na ito ay aasa lamang kayo kay Kristo, kayo na ang kabag-habag sa kanyang banal na harapan o dakil, sa kanyang banal na harapan o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat kinakailangan na makita ang inyong mga mabubuting gawa sa kanyang banal na harapan. Makikita ang inyong pagsisikap bilang isang espiritista na kayo makagawa ng mga mabubuting gawa na siyang kinakailangan ng iyong mga tunay na ako na siyang nangako sa kanyang banal na harapan. O aking may iniibig na mga kapatid. Laging binabanggit ang puno ng igos. Isang magandang halimbawa sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Na kinakailangan na mabuting pag-aalaga upang sa ganon magkaroon ng masaganang bunga. Subalit likas sa tao ng isang bagay na pinagkatiwala ng kaitasan ay nakakalimutan sapagkat ano ba ang inyong nakikita sa sanglibutan ito? Ano ba ang inyong nadadama sa sanglibutan ito o aking mga iniibig na mga kapatid? Kung kasiyahan sa laman, ang hanap ng tao, hindi nga ito makapagbibigay ng kapayapaan sa kanyang sariling kakuan. Kung kaya nga, itinutulad kayo sa isang puno ng igos na kinakailangan ang pag-iingat at pag-iingat upang sa ganon, kayo na nakakilala na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay huwag tumalikod sapagkat ang inyong pagtalikod ay anong pagpapala ang inyong matatamo sa kanang banal na harapan o aking mga iniibig na mga kapatid. Maraming pangako ang kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Maraming biyaya naghihintay sa bawat isa sa inyo. Subalit kayo sa inyong mga kalagayan, lagi nang tinatawagan ng kaitaasan, nagisingin ninyo ang inyong kamalayan. Gisingin ninyo yung pananampalataya. Gisingin ninyo mga tunay niyo mga ako. Daro ng iba ko din yung mga espiritu upang sa ganon o aking may iniibig na mga kapatid, papasok at papasok ang pag-ibig ng dakilang Ama sa inyong mga puso. O aking mga iniibig na mga kapatid. Umaasa ang kaitaasan na sa pagpasok ng bagong taon sa inyong kalagayan, kayo na nga ang tunay na mananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Kayo na nga ang masisipag na manggagawa sa kanyang ubasan ng aking mga iniibig na mga kapatid. Kayo na nga ang puno ng igos na kinakitaan ng masaganang bunga. O aking mga iniibig na mga kapatid, hinahalina ko ang bawat isa sa inyo, magpatuloy kayo sa inyong paglalakbay. Magpatuloy kayong gumawa sa ubasan ng dakilang Ama. Magpatuloy kayong magsaka sa lupaing ipinagkatiwala sa inyo ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, dadalhin ko kayo sa Ebanghelyo ni
Apostol Marcos, Kapitulo 11, 21, 24. Pakibasa. Ito po yung nasusulat sa sulat ni Marcos sa chapter 11, verse 21 To 24. to 22. Sabi, 24. 24 pala, sorry po. Sabi dito, at sa pagkaalaala ni Pedro ay sinabi sa kanya, Rabi, narito ang sinumpa mong puno ng igos ay natuyo. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi mag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya yaon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Punto po. Maliwanag, o aking may iniibig na mga kapatid at naway. Higit kayong maging mabuting espiritista, maging mabuting mananampalataya na sumusunod na may katapatan sa likuran ng dakilang Panginoon at naway ang pagsalubong sa inyo ng bagong taon, kakitaan kayo ng kasiglahan, kakitaan kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, ng kagalakan sa inyong mga puso sapagkat karagdagan muli ng bilang sa inyong mga buhay, karagdagan muli ng bilang na kailanman hindi kayo pababayaan ng dakilang Ama habang kayo'y tumutupad ng inyong mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. O aking may iniibig na mga kapatid, naway ang panampalatayang yan, ang siyang magsisilbing tuntungan ninyo habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw, ang pananampalatayang yan, ang siyang sandata ninyo na anumang kaganapan sa inyong mga buhay, nariyan lagi ang subaybay at kaaliwan na nagmumula sa kaitaasan. O aking mga iniibig na mga kapatid, lagi kayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Ano man ang dumating sa inyong mga kalagayan, kalungkutan man o kabiguan, kaligayahan man at katagumpayan. O aking mga iniibig na mga kapatid, nawa, palakasin ninyo ang inyong pananampalataya sapagkat yan ang magdadala sa inyo sa puok kung saan naroroon ang kapahingahan at kaluhatian ng dakilang Panginoon. Muli, iwan ko sa inyo ang kapayapaan nagmumula sa kaitasan at ang kapayapaan na nagmumula sa aking espiritu. Naway ang siyang managana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, mula ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa mga langit, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang nag-aaral nga sa salita ng Diyos ay gumagawa ng naayon sa gawa ng Diyos. Nagsasalita at nag-iisip ng naayon sa katuruan ng Diyos.
Kung kaya nga, sa mga araw na dumating sa inyong mga pagkatao, ano nga ba ang mga aral ng Diyos na tunay nga na inyong naisagawa? Ang mga namutawi baga sa inyong mga labi ay tunay na mayroong pag-ibig na nagdulot nga ng kapayapaan at pag-asa sa inyong kapwa. Nakapaglingkod nga ba kayo ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos? Tanungin ninyo ang inyong mga sarili. Bagamat marami sa panahong ito ang nagkukunwari at nagtatago sa maraming bagay upang sila ay purihin ang kanilang kapwa, ay mayroon pa ring isang Diyos na nakakakita ng bawat gawa ng tao, lalo't higit sa iniisip at nilalaman ng kanyang puso. Kung kaya nga ang paalala, pakaingatan ninyo ang bawat pag-aaral na ipinagkakaloob sa inyo. At tunay nga na mapapalad ang lahat at bawat isa na narito at nakikipag-aral sapagkat naroon ang pagkakataon ng pagkatuto. At nawa, tunay nga na kayo ang mga mag-aaral na naroon ng kasigasigan na magsunog nga ng kilay, katulad ng kung paano nagsusunog ng kilay ang tao sa kapatagang lupang ito upang makamtan niya ang kanyang ninanais at magkaroon ng karunungan na pantao upang sa gayon sa kanyang kalagayan ay mapino ang kanyang kilos at panalita, ay nawa ay ganun din kayo sa makalangit na pag-aaral. Nawa naroon pa rin ang pagpupuyat at pagtitiyaga nyo sa panalangin ay mas lalong madaragdagan. At kung sa mga nagdaang araw at panahon ay nanghihinamad kayo sa pakikipag-aral at pananalangin, nawa ay iwanan ninyo ang mga kaugaliang ganyan, ang mga nakasanayang ganyan, at mananalangin lamang kayo kung mayroon kayong mabigat na karamdaman. Ganyan ang tao sa kapatagang lupa. Nakikilala lamang niya ang kapangyarihan ng Diyos kung dumarating sa kanya ang kakirutang ng laman at hindi na nga makagawa na panglupa, ay dun lamang nagkakaroon ng panahon at pagkakataon na maglilimi-limiin ang kanyang isipan at magkaroon ng katahimikan at kung paano kilalanin ang kanyang sarili kung siya nga ba ay nakagagawa at nakatutupad ng kanyang dakilang tungkulin sa kapatagang lupang ito. Aking mga minamahal na mga kapatid, lagi na'y ipinaaalala sa lahat at bawat isa ang nauukol sa pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig ang magliligtas sa tao sa pagkakasala. Ang pag-ibig ang magbibigay kalakasan sa tao kung dumarating sa kanya ang kahinaan. Ang pag-ibig din ang magtuturo sa tao kung paano niya uunawain ang kanyang kapwa na naroon sa kahinaan at kamangmangampan na tinatawag. Mga minamahal na mga kapatid, matatawag pa baga ang bawat isa sa inyo na mangmang, di bagat sa haba ng panahon ay tunay na punong-puno ang inyong mga lukbutan sa mga pag-aaral na ibinababa ng kaitaasan. Kung kaya nga, sa ang lukbutang iyan na punong-puno, nawa ay maibahagi rin ninyo. Hindi lamang mananatili sa lukbutan, kung hindi ito
ay inyong maibibigay at aking uulitin, maibahagi ninyo, sapagkat anumang karunungan na nananatili lamang sa inyong mga lukbutan, ay hindi nga ito katulad ng halaman na magbubunga. At kung magbunga, ay pakikinabangan nga ang katamisan nito pagdating ng araw. Marami ang paalala, marami ang pag-aaral, kung kaya nga bilang isang tao na nariyan pa sa katawang lamang iyan, nawa sa lahat ng mga iyan na ipinagkakaloob ng kaitaasan, ay tumimo sa inyong mga isipan at manatili sa inyong mga puso, upang sa gayon, anumang bagay na nagpapahirap sa inyo sa kapatagang lupang ito, ay hindi niyo madamang kahirapan, bagkus isang pag-aaral upang maging daan kung paano nga ba kayo maging isang tunay na alagad ng Diyos at hindi lamang laging mananatili na mag-aaral na nakaupo sa kanyang luklukan. Kung hindi makatagpos kayo, aking mga minamahal na kapatid, kung paano ang taon ay nagbabago sa kanyang kalagayang panglupa, ay ganoon na rinawa kayo, aking mga minamahal na mga kapatid. At kung kayo nga ay tunay na maningas ang hangarin sa bawat pag-aaral na ibinababa sa inyo, ay nawa ang kababaang loob ay tunay na sumainyo, sapagkat sa paturoang ito, naroon marami ang pagkakawatak-watak, bagamat sinasabing ang iisang Diyos ang pinananampalatayaan, ay naroon pa rin ang sariling paniniwala. Kung kaya nga sa tinatawag na pagbabagong taon, nawa ang lahat ng iyan ay maiwan ng aking mga minamahal na mga kapatid at mabitbit ninyo ang tunay na kaamuan na dadalhin nyo sa mga araw pang ikapamumuhay at ipag-aaral nyo sa kapatagang lupang ito. Magpakatalino kayo, magpakalakas kayo, magpakaamo kayo na katulad ng isang kalapati. At nawa, ang mga lakas na iyan na mayroon kayo sa kasalukuyang ito, ay gamitin ninyo sa tama at gamitin ninyo sa paglilingkod at pagtupad ng inyong mga dakilang tungkulin. At dagdag na pag-aaral na aking iiwan sa lahat at bawat isa. Sa ikalawang sulat ni Pedro, Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 10. Pakibasa, aking minamahal. Ito po yung nakatala sa sulat ni Pedro sa chapter 4, verse 8 hanggang 10. Sabi dito, nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan, na mangagpatuluyan kayo ng walang bulong-bulungan, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay paglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Punto po. Nawa, ang pag-aaral na iyan ay mapagsalusaluhan nyo sa mapalad na umagang ito, upang ang lahat at bawat isa ay makibahagi ng tunay na pag-aaral
na naroon sa kanyang kaisipan at damdamin kung paano nga ba ang kanyang pakikibahagi sa lahat at bawat isa. Muli, sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa mga langit ngayon at magpakailanman. Paalam, Apostol Lucas. Pag-ibig, kapayapaan, gayon din ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailan paman. Sa aking mga iniibig na mga kapatid, ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang hapag at sa piging ito naririyan ang mga kabiyayaang nananais ng inyong mga espiritu. At naway damhin ng bawat isa ang biyayang ipagkakaloob ng kaitaasan upang sa pagpasok ng bagong yugto ng inyong buhay dito sa paturuan ng diwa, kayo ay manatili nakakapit sa puno ng ubas at ang katagumpayan na hinahangad ng kaitaasan at hinahangad ng inyong mga espiritu ay maganap mula noon hanggang sa kasalukuyan. Na ang tungkulin na siyang ibinahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isang naririto ay inyong maisagawa ng naaayon sa kalooban ng dakilang Panginoong Hesus. Na ang tungkulin na yan ay hindi mahinto bagkus ito'y magpatuloy hanggang masunod ng bawat isa ang ninanais ng kaitaasan, na kung saan ang kabanalan ang siyang hinahangad ng kaitaasan. At sa patuloy ninyong paglalakbay dito sa sanglibutan na ito, kayo ay mga tagumpay. At sa papaano kayo magkakaroon ng katagumpayan, aking mga iniibig ng mga kapatid. Ang paggawa ng mabuti at nasa tamang katuwiran na naaayon sa mga salita at utos na ibinahagi ng dakilang Panginoon sa inyong mga sarili. At higit sa lahat, may bahagi ng aking mga iniibig na mga kapatid ng buong puso ang kanilang mga sarili. Sa tuwing kayo ay nagkakaroon ng pakikipanayam o pakikipag-ugnayan sa kaitaasan. Na ang aking mga iniibig na mga kapatid ay walang bahid ng kasamaan, ng kasalanan sa kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban, sapagkat ang biyaya ng kaitaasan ay naririyan at ipagkakaloob. Papaano ninyo ito makukuha?
Huwag ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay mayroong pag-aalinlangan, mayroong takot sa inyong mga kaisipan. At kung ano-ano ang iniisip ng aking mga iniibig na naaayon sa laman. Huwag kayong maging abala dito sa laman. Bagkus bigyan ninyo ng oras at ng pagkakataon ang mga pag-aaral ayon sa diwa sapagkat ito ang inyong magagamit. Ito ang siyang inyong magiging sandata sa pagpasok ng bagong taon sa inyong mga buhay. Sapagkat ang taon na siyang mararanasan ng aking mga iniibig ay punong-puno ng mga pag-aaral at pagsubok. Subalit, dahil sa inyong pag-aaral dito sa paturuan ng diwa, kayo ay palaging ipinapaalalahanan, paulit-ulit na binibigkas sa mga salita na siyang inyong magagamit upang maging sandata ng aking mga iniibig, upang kayo ay mapagtagumpayan ang mga pag-aaral at pagsubok na dumarating sa inyong buhay sa araw-araw. At ang kaitaasan, kailanman ay hindi nagkukulang. Hindi magkulang at nagkulang sa aking mga iniibig na mga kapatid na ipagkaloob kung ano ang nararapat upang kayo ay magtagumpay, upang ang kabanalan ay inyong makamit, upang ang mga tungkulin na ibinahagi sa inyo ay inyong mapagpatuloy. Sa makatwid aking mga iniibig na mga kapatid, nasa inyong mga sarili kung papaano ito ninyo tatanggapin ng buong puso. Papaano ninyo ito gagamitin sa inyong buhay, sa pang-araw-araw ninyong pagsubok at pag-aaral na dumarating sa inyo. At papaano ito magkakaroon ng kahalagahan sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, pagpaginin ninyo ang inyong mga paa sa tuwing kayo ay papasok sa kaharian ng dakilang Ama. Alisin ninyo ang mga bagay na humahadlang upang kayo ay magkaroon ng kaugnayan sa kaitaasan. Ang mga masasamang kita, mga kasalanan na inyong ginawa, naway ito inyong iwasan. Bagkus, paularin ninyo ang inyong mga sarili ng may pag-ibig, na tulad ng pag-ibig na ibinahagi ng dakilang Panginoon, ng may kapayapaan, tulad na ibinigay ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, ng may kababaang loob, tulad ng mga bata na siyang ninanais na makasama ang dakilang Panginoon sa araw-araw ninyong buhay. At higit sa lahat, ng may pag-ibig na siyang ibinahagi, ipinadama, ipinakita ng dakilang Panginoong Hesus sa kanyang kapanahunan. Mapapalad ang aking mga iniibig na mga kapatid sa mga kaorasan at sandali ito, sapagkat naririyan ang inyong mga paa, naririyan ang inyong mga kamay, at ipinagkakaloob ng buong puso ang inyong mga sarili sa mga kaorasan at sandaling ito upang hindi para sa inyong mga laman,
bagkus upang sikauunlad ng inyong mga espiritu at ang katagumpayan na ninanais ng kaitaasan ay maganap sa aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ang bahagi ng kaitaasan na sa inyo ay palaging ipinagkakaloob, pinapaalala, binibigyan ng punto upang sa gayon maalala ng aking mga iniibig na mga kapatid ang bawat pag-ibig at pag-aaral, ang bawat kapayapaan na ibinabahagi ng kaitaasan. Muli, ipinagkakaloob sa aking mga iniibig na mga kapatid ang panibagong lakas, ang panibagong liwanag, at ang panibagong pag-asa sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailan paman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. At ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya namang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailan. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang bawat isa ay nagnanais ng pagbabago sa kanyang sarili. Natanong na ba ninyo ang inyong mga sarili? Kung ito nga ay para saan? Upang nang sa gayon sa inyong paglalakbay, ay kayo din naman ay makasunod sa kanyang likuran. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito lamang isang paalaala sa bawat isa sa inyo, na kayong ay magpatuloy sa inyong mga gawain. Magpatuloy sa paggawa ng kabutihan upang nang sa gayon ang inyong mga sarili ay makagampan ng kanyang tungkulin. Ito rin naman ay isang paalala sa bawat isa na kung saan sa mga nagdaang panahon kayo ay hindi pinababayaan ng kaitaasan. Nadadama niyo siya. Sa panahon kayo ay nagkakaroon ng kapigatian. Lagi na ang kaitaasan ay tumutungo sa bawat isa sa inyo. Hindi nga lamang ninyo ito napapansin, sapagkat ang bawat sarili ng aking mga kapatid ay abala sa kung ano ang nasa kanyang kapaligiran dito sa sanlibutan. Ito rin naman ay isang paalaala sa bawat isa na inyong mga sarili ay laging ang inyong ituon sa panahon na kung saan hindi masasayang, sapagkat kung kayo'y naglalakbay at nakatutupad ng kanyang kahilingan, ng kanyang kalooban, ito na nga ay ang pagkakataon na hindi nyo sinasayang ang inyong paglalakbay. Mabuti rin naman sa bawat isa na inyong mapaunlad ang inyong mga sarili. Subalit, sa inyong paglalakbay, na tulad sa isang manggagawa, ninanais ng kaitaasan na siya man ay inyong mapaglingkuran
upang nang sa gayon, ang iyong patutunguhan na daan ay isang kaaya-ayang daan upang ang inyong mga sarili ay inyong ang masanay sa pagganap ng kalooban ng dakilang Panginoon. Hindi kayo pinababayaan ng kaitaasan. Lagi nga inyong ilagay sa inyong kaisipan. Bagamat kayo'y gumaganap ng inyong mga tungkulin, inyong ang himay-himayin kung para saan ang inyong mga ginagampanan. Lagi na sinasabi sa inyo, ipinaalala, upang nang sa gayon, sa panahon na magkaroon kayo ng pag-aaral sa inyong harapan, kayo ay hindi na magtataka. Sapagkat sa tuwing kayo nagkakaroon ng isang pag-aaral, ang kaitaasan nga ang unang pumapasok sa inyong mga isipan sapagkat nalalaman ng aking minamahal na mga kapatid na siya'y nagkukulang sa panahon siya'y naglalakbay dito sa kalupaan. Bagamat kayo naririto, ang inyong isipan, damdamin at kalooban ay ninanais ng kaitaasan na maibigay ang inyong kabuuan sa panahong kayo'y humaharap sa kanyang harapan. Sapagkat ito ang inyong ugnayan ng dakilang Panginoon na kayo'y buo na nakikipag-usap, hindi lamang sa panahon kayo'y nangangailangan, kundi sa panahon lagi na inyong ginagampanan sa araw-araw ng inyong mga pamumuhay. At bilang isang inyong kapatid na lagi nga sumusubaybay sa inyo, kayo rin naman ay kanyang inaalala, iginagabayan. Ang bawat isa sa inyo ay laging ang sinusubaybayan upang nang sa gayon, ang inyong mga paglalakbay dito sa kalupaan ay inyong ang maisip, mapino, at hindi nga kayo magkaroon ng mga pag-aalinlangan. Ang bawat isa nga na laging nakatutupad ng kanyang kalooban ay nagkakaroon nga ng katagumpayan. Kung kaya nga sa panahon, kayo'y natuturuan, inaasahan ng kaitaasan na kayo ay tutupad at gaganap ng inyong mga tungkulin, hindi lamang sa inyong mga sarili, sa inyong mga mahal sa buhay, kundi sa labas ng paturuan ng diwa. Mga minamahal na mga kapatid, ang inyong ang pakikipag-ugnayan sa kaitaasan ay isa rin namang kaparaanan upang ang inyong mga sarili ay sanayin na lumapit sa Kanya, sapagkat ito lamang ang kaparaanan upang ang bawat isa, isang ako, ay magkaroon ng tunay na pakikipag-ugnayan, unawaan sa dakilang Panginoon.
Hindi na nga mga bago sa bawat isa ang mga ganitong mga pag-aaral. Kung kaya nga't ang kaitaasan ay umaasa sa bawat isa sa inyo na kayo magpapatuloy at higitan pa ang gampanin o ginagawa, hindi lamang para sa laman, kundi lalong higit sa inyong mga espiritu. Maunawaan nawa ng aking mga kapatid na ang kanilang mga ginagampanan dito sa kalupaan ay hindi lamang sa laman, kundi para sa espiritu na laging ang ipinaalala ng mga kabatlayaan upang nang sa gayon inyong ang matuntun kung saan ang dakilang Panginoon ay laging ang nakaantabay sa bawat isa sa inyo at kayo'y magtagumpay at makarating sa kanyang harapan. Ang bawat isa ay inaanyayahan, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa dako pa roon ang pag-aaral upang nang sa gayon, inyo rin naman mapatotohanan ang tunay na pagtuturo ayon sa Espiritu. Buksan nga ninyo ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban na kayo ay hindi lamang natututo dito sa kalupaan. Maraming pagkakataon na kayo'y tinuturuan at tinahalina ng kaitaasan na inyong maiangat ang inyong mga diwa. At doon nga kayo matutong makipag-aral upang malaman ng bawat isa na siya hindi lamang nag-aaral dito sa kalupaan, kundi meron ding pag-aaral sa dako pa roon na kung saan ang mga banal na espiritu nga ang siyang gagabay at aalalay sa bawat isa sa inyo. Mga minamahal na mga kapatid, nawa sa darating na mga panahon, ay huwag nga magkaroon pa ng pag-aalinlangan ang aking mga kapatid. Walang mangyayari kung ang inyong mga pag-aaral ayon sa laman ay ito'y nananatili sa inyong kabuuan. Halinahin nga ninyo ang inyong mga sarili na makapag-aral ayon sa Espiritu, sapagkat ito lamang ang maihahandog ng dakilang Panginoon sa bawat isa sa inyo upang nang sa gayon, lagi nang sinasabi na hindi masayang ang kapanahunan ay pinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Muli, inihahandog ng kaitaasan ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako sa inyo ang nagbigay sa mga kausang ito. Apostol Juan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman.
Mga iniibig na mga mag-aaral ng salita ng Diyos, naunawaan niyo ba kung bakit itinuturo ang bagay na para sa Diyos? Naunawaan niyo rin ba kung bakit mulit-muling ipinakikilala ang Diyos sa bawat isa, bagamat kayo'y tinatawag ng mga mananampalataya? Sapagkat marami nga ang nagsasabi na iniibig niya ang Diyos ayon sa labi, pero hindi na pag-uunawa ng kanyang kabuuan, ni hindi nadarama ng kanyang puso. Dumarating lang ang mga pagdaman na yan kung ang tao ay nangangailangan at nagkakaroon ng malabis na kagalakan at nandoon ang paggalaw ng kanyang damdamin at kalooban. Ano pat kung ang kanyang kaisipan ng huhusgahan, lagi na ang tao ay naghahanap ng patotoo bilang patunay ng pagkakilala ng kanyang pananampalataya. Hindi nga ito maiiba sa larawan na nasaksihan ng mga unang tao sa kapanahunan, mula pa noon at hanggang sa ngayon, lalo na sa kapanahunan na ang dakilang guro ay lumakad sa sanglibutan. Lagi na mayroon siyang mga bahagi ng karunungang binibitawan, bagamat hindi pa nila nauunawaan. Ganon din, mga bahagi ng mga paggawa na nagbibigay sa tao ng panggigilalas. Ngunit nandoon lagi ang sinasabit ibinibigay na handog ay pag-ibig. Nakita sa gawa, nakita sa pamamagitan ng karunungan, pero sino ang nakakaunawa? Sa kapanahunan ninyo, ano ang inyong nasaksihan, aking mga iniibig? Naunawaan niyo ba ang inyong nasasaksihan? Nakikita niyo ba ng tuwiran ang layunin ng Diyos sa mga bahagi ng buhay na meron kayo, lalo na sa paggalaw na inyong ginagalaw? Kaya nga, ang pangangaral o ang pagbibigay ng salita ng Diyos ay patuloy na hinahandog, sapagkat ang kanyang salita hindi naman niya iniwan sa nakaraan. Lagi itong nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ano pat ito rin ang inaasahang aralin ng bawat darating. Sa kinabukasan, walang pag-iibang aralin, aking mga iniibig. Sapagkat hindi naman talagang ganun kadaling makilala ang Diyos kung ang pananaw niyo sa Diyos ay ayon lamang sa sanglibutan. Hindi niyo maunawaan ang karunungan ng Panginoon kung ang karunungan nagiging basihan ninyo at batayan ng patotoo ay ayon din sa sanglibutan. Sapagkat ang katwiran ng Diyos ng kanyang itinindig, ito'y ayon sa Espiritu, bagamat nakita ng tao, napakinabangan ayon sa sanglibutan, pero ang kabuuan ng kanyang layunin ay ayon sa Espiritu. Ano ang meron sa Espiritu na yan? Bakit ito patuloy na ginigising sa inyong kamalayan, bagamat narito kayo ay nakatali sa sanglibutan? At sa pagbilang ng bawat panahon, pinipilit niyong kalimutan ng mga bagay na hindi makatwiran sa nagdaang panahon, sapagkat tinitingnan niyo ang kinabukasan na may pag-asa. Tunay ito ay matuwid. Nagpapakilala lamang aking mga iniibig na ang tao'y kumikilala na ng pag-asa sa mga bahagi ng paggalaw at pamumuhay na mayroon siya. Ngunit ano ang pag-asa na inyong tinitindig? Ito ba yung ayon na sa Espiritu? Sapagkat kung ang pag-asang itinitindig nyo ay ayon sa sanglibutan, kayo man ay mag-isip, aking mga iniibig. Makailang beses man yung sabihin, nakakalimutan nyo maraming bagay, pero patuloy itong yung ginagawa. Ito ang inyong nakakasanayan. Kung ang lahat ng bagay na nakasanayan ng tao ay ayon sa sanglibutan, iniisip nyo ba magiging karapat dapat ito sa harapan ng Diyos? Sapagkat may mga bagay na sadyang inilaan para sa sanglibutan, at ito'y mananatili sa sanglibutan. Ngunit may mga bahagi ng paggawa ayon sa Espiritu, at ito'y darating sa paanan ng Diyos. Kaya nga kung ang pag-aaral na ibinibigay ay tulad sa bahagi ng pagkakilala, na mga bahagi na tatawag niyong mabuti at masama, hindi niyo ba hahangarin aking mga iniibig na alamin kung ano ang karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Sapagkat sa bandang huli, ang tanging nalalapit lamang sa Diyos ay nakakagawa ng mga bagay na karapat-dapat. At ano ang nagiging larawan ng mga bahaging karapat-dapat na yan? Ang kabanalan, ang kalinisan. Kaya nga sa bahagi ng mga salita na iniwan ng dakilang guro, sa pamamagitan din ng mga propeta, ano nga ba ang layunin ng pagsilang ng isang Kristo sa sanglibutang ito? Upang ang tao ay tulungan na makalag sa tali ng kamangmangan,
Sapagkat naunawaan ninyo kung ang kamangmangan ay lumalabis, ito ay nagbubunga ng kasalanan. At kung ang kasalanan ay dumarami, nagiging karamdaman. At kung ang karamdaman ay lumala, ito'y nagiging kamatayan. At ano ang pinapatay sa tao? Ang kanyang sariling spirito o ang kanyang sariling kaluluwa. Na anong ibig sabihin ng kamatayan ng isang espiritu? Hindi na siya makagalaw, hindi niya magawa ang kanyang layunin, sapagkat lagi na ang isang espiritu na nagbibigay buhay sa isang laman na yan ay nananaig ang katwiran ng isang laman at hindi niya nagagawa ang layunin na kung saan ang bahagi niya sa Diyos ay dapat matupad. Kaya nga, paano nga ba ang lahat ng ito ay nagaganap, aking mga iniibig? Dahil ba ito sa pamumuhay niyo bilang isang tao? Binihisan ba ng Diyos ang tao upang magkasala? Binihisan ba siya ng laman upang matali siya sa kasalanan? Upang bukas magkaroon siya ng karamdaman? Inilagay ba kayo sa sanglibutang ito upang makinig ng alingaw-ngaw sa bawat dako ng sanglibutan? Upang takutin ang inyong puso? Upang bagbagin ang inyong kalooban? Upang guluhin ang kaisipan na yan? Anong ninanasa ng Diyos na inyong maunawaan sa gitna ng pagkakaroon ng isang laman? Kung ipinakikilala noon pa na ang pagdating ng dakilang guro ay siyang magbibigay ng kagalingan sa bawat karamdaman, naunawaan niyo ba anong uri ng karamdaman mayroon ng bawat isa? Bakit kayong lahat ay nasa paaralan? Sasabihin ba ninyo dahil kayo'y nasa paaralan ang karamdaman ay ayon sa kamangmangan? Matatanggap niyo ba, aking mga iniibig, na kayo ay mangmang? Kaya nga, sino lamang ang gumagaling sa kamangmangan? Yun lang nakakaunawa at nakakatanggap na siya'y mangmang at handa siyang matuto. Sapagkat marami namang taong nakatanggap na siya'y mangmang pero hindi siya handang matuto. Saan kayo mananatili? Doon pa rin sa dating karamdaman. Ano pang isang karamdaman ng sanglibutan? Siya ay suwail. Nakita niyo ba ang larawan ng isang suwail? Tumatalikod. Nagwawalang bahala. Sinusunod ang kanyang ibig. Kaya nga nagtindig ng batas. At ang batas ay binigyan ng buhay sa larawan ng isang Kristo. Upang maunawaan lamang ng tao, ito magpapagaling sa iyo. Ang larawan na yan. Na kung ihuhubog mo sa iyong sarili at gagawin mo sa iyong pagkatao, lahat ng yan ay mawawala sa iyo. At ang buhay mo ay magkakaroon ng kapayapaan. Pero sinong naghahangad ng kapayapaan sa tunay niyang layunin? Ng kapayapaan ay pumaloob sa inyong pagkatao kung lagi na ang hinahalina ng inyong mga isip ay ang sanglibutan. Maunawaan niyo ba ang kabuluhan ng kapayapaan na yan? Aking mga iniibig, kung sasabihin sa inyo ang kapayapaan ng Diyos ay higit na mas mainam sa kapayapaan ng sanglibutan. Sino sa inyong nakasubok makaangkin ng kapayapaan ayon sa Espiritu? Nakita niyo ba ang kaibahan? Kaya nga, sa bawat bahagi ng pagsasalarawan ng salita ng Panginoon, lagi na kaakibat dito ang bahagi ng isang sarili niya bilang isang hemplo sa larawan ng isang Jesus. Nakita ninyo kung gaano kamangmang ang tao noon. At siya'y hinatulan ng kamatayan pero hindi siya kumibo. Sapagkat ninanasa ng dakilang Ama na magbigay ng matuwid at tamang ehemplo na kayo makipagtiis sa sanglibutan sa gitna ng kanilang kamangmangan. Bagamat ang larawang ipinakita ay lubang masakit sa kalooban, pinapatunayan lang aking mga inibig sa sanglibutang ito. Hindi lahat sa inyo ay magbibigay ng kagaanan. Mas malamang at mas marami ang magbibigay sa iyo ng sakit ng kalooban. Sapagkat siyang larawan ng bawat isa. At ito ang pilit na ginagamot. Ngunit paano nga ba gagamutin ang mga bahaging yan kung wala kayong ehemplo na makikita na magpapakilala sa inyo ng tamang katwiran? Ito ang pagsasalarawan ng dakilang guro. Binigay niya ang kanyang sarili na ehemplo. Pinakita niya kung paano maging mababang loob. Magmula pa lamang sa kanyang pagsilang.
hanggang doon sa tinatawag niyong kamatayan. Hindi siya kumibo. Bagat naunawaan niya sa kalagayan ng kanyang sarili, wala siyang batas na binali. Wala siyang sinaling na batas. Kahit sa kaitaasan, kahit sa sanglibutan. Ngunit ang haka ng puso ng tao ay gumagawa rin ng batas. At dito ang bawat isa ay pumapaloob. Aking mga iniibig, ito rin naman ay inyong ingatan. Sapagkat sa bawat paggalaw ng inyong kaisipan, damdamin at kalooban na nandun ang bugso ng galit, inggit at kung ano-ano pang masamang alitiktikin. Ang hatol ay bumababa sa bawat pagkatao. At sino ang nananagot? Yung bang mga mangmang? Yung bang mga makasalanan? Yung bang matuwid? Sino ang nananagot sa bawat paghatol na yan na ginagawa ng tao sa kanyang kapwa? Kaya nga ang isang batas ay muling itinindig, ang batas ng ganting galaw. Sapagkat mas mabilis sa tao ang humatol kesa ayusin ang kanyang sarili at bigyan ng kaamuan. Kaya nga, anong iiwanan ninyo sa mga panahon at anong idadali nyo sa bawat kapanahunan? Mga iniibig na mga kapatid, ang mga bagay na inyong inanasa ay hindi tulad sa isang gamit na tinatapon lamang sapagkat ito'y nakapaloob sa inyong pagkatao. Kaya nyo bang tanggalin yan sa inyong pagkatao? Mga bagay na nakasanayan ninyo. Mga bahagi ng gawin na patuloy niyong ginagawa na hindi nyo na halos namamalayan ang tinatawag na tama at mali. Maiiwanan kaya ninyo? Kaya nga, sa bawat kalagayan, patuloy ang paalala sa bawat isang mag-aaral. Hindi upang sabihin siya'y mangmang. Hindi upang sabihin siya'y lagi ng may karamdaman. Upang hanapin na niya ang mga bahagi na magbibigay sa kanya ng kagaanan. Mga bahagi ng kaalaman o karunungan na tungo sa katotohanan sapagkat ito lamang ang magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Lahat ng bagay na pangsanglibutan, kagaya ng aking winika, ay mananatili sa sanglibutan. Pero anumang bagay na tinatawag na pagsuway laban sa Espiritu Santo ay hindi naiiwan, aking mga iniibig. Dinadala ito ng bawat espiritu. Saan man sila pumaroon, ilang beses man silang isilang, anumang uri ng kasuotan ang kanilang maging bihisan. Dito kayo mag-isip ng mga bahagi ayon sa gawi, ayon sa paggawa. Sapagkat bagamat ninanasa lagi ng taong takasan ang bawat kasalanan at kamalian, sapagkat naghahanap siya ng kagaanan. Anong bahagi ng inyong sarili ang hindi nyo maaring takasan? Na lagi mong daladala saan ka man pumaroon, sa anumang uri ng kalagayan. Marahil aking mga iniibig, nasanay kayo sa mga bagay na nakikita nyo sa sanglibutan. May mga bagay na bigla nyong tatalikuran at sasabihin nyo, hindi nyo napakikialaman. Pero hindi ito ayon sa espiritu, ito'y ayon lamang sa laman. Kung dumating ang kamatayan ng laman, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, lahat ng iyay tulad na tinalikuran ninyo, sapagkat hindi na kayo kabahagi ng sanglibutan. Pero anumang bagay na ginagawa ng tao sa sanglibutan na nakakabahagi sa paggalaw ng kanyang espiritu, kahit siya'y may laman, ito'y daladala niya, lalo na kung makalag na siya sa katawang laman na ito ang kanyang baon. Kaya nga, gaano kagaan at gaano kabigat ang inyong daladalahan. At kung ang bahagi ng espiritu na yan ang pinipilit mabuhay sa bawat isa, anong uri ng kagalingan ang inyong hinahanap? Hahayaan nyo ba, aking mga iniibig, ang larawan ng isang Jesus na nakapako sa krus at sasabihin nyo sa inyong mga puso, tinubos niya ako sa aking mga kasalanan? Ito ba ang lagi ng iniisip ng bawat isa? Sapat nga ba ang larawan na yan sa inyo, aking mga iniibig, upang sabihin lahat ng kasalanan ay nabura na? Nang inyong pananampalataya sa Kanya ay magiging lubos, upang ang lahat ng kamalian ay mabura. Maparang. At darating kaagad ang kagandahang loob upang ang kaginawahan at kapayapaan ay tanganan ninyo.
Tandaan ninyo, aking mga iniibig, kayo ay mag-aaral. Ano ang tungkulin ng isang mag-aaral? Ano ang layunin ng paaralan? Bakit kayong lahat ay naririto? Patuloy na nakikinig sa iisang aral, patuloy na tinuturuan ng iisang pag-ibig, at patuloy na binibigyan ng tunay na diwa ayon sa katotohanan. Tama, marami ng panahong lumipas at marami pang panahong daraan ayon sa inyong bilang. Pero sa harapan ng Diyos, sa aking mga iniibig, lahat lang ng yan ay patuloy niyang ibibigay bilang pagkakataon sa marami pang kaluluwa tulad ninyo na matuto at mag-aral at makakilala ng tunay na katotohanan hanggang maisipan ng tao na bihisa na ang kanyang sarili ng kabanalan at dito niya na ilagay ang kanyang sarili at patuloy siyang gumagawa sa kabanalang yan at ang sanglibutan na kanyang nilalakaran ay tulad lamang sa isang daan na patuloy niyang binabaybay hanggang makarating siya sa tamang kalagayan. Ganon yun nawan tingnan, aking mga iniibig, ang inyong mga sarili sa inyong paglalakbay. Huwag kayong manatili sa isang kalagayan na tila ito ang inyong tahanan. Hindi ito ang bahay o tahanan ng mga espiritu. Ito'y para lamang sa sanglibutan. Ito'y para lamang sa isang namanayan. At kung hindi nyo pa kayang unawain ang bahagi ng kaibahan ng bawat kalagayan na yan, patuloy lang kayong mag-aral. Huwag kayong magpatid sa pananaliksik ng katotohanan. Bigyan nyo ng pagkakataon ng inyong sarili sa munting aklat na tinatawag niyong Biblia na kayo unti-unting manaliksik sapagkat maraming karunungan, aking mga iniibig, na ipinakilala bilang patotoo ayon sa Espiritu sa pamamagitan ng maliit na aklat na ito. Bagamat ito'y binago na ng maraming tao at ginawang payak ayon lamang sa pangangailangan, hindi rin naman din siya nagkulang ng karunungan at patotoo bilang patunay sa bawat isang mananampalataya sa kapanahunang ito at sa darating pa. Magbigay din kayo ng pagkakataon at panahon na gisingin ang kamalayan ng inyong mga espiritu. Una't higit magkaroon kayo ng pagkakataong manalangin palagi. Sapagkat sa pamamagitan ng pananalangin, dito nabubuhay ang kaangkinan ng inyong espiritu, sapagkat ito ang tanging koneksyon na pakipag-ugnayan ninyo sa dakilang Ama. Hindi kayo makakapag-ugnay sa dakilang Ama kung ang inyong mga espiritu ay wala sa isang tamang kalagayan. Ano ang magiging kabuluhan ng bawat panalangin? Tulad lang ng yan ng mga alingaw-ngaw na naririnig sa sanglibutan, pero hindi nakakarating sa harapan ng Diyos. Buhayin ninyo ang inyong tunay na ako. Bigyan nyo ng pagkakataon sa bawat panahon ng tunay na ako na yan ay magkaroon ng lakas na maipakilala naman niya ang kanyang sarili. Mapatunayan niya kung gaano kadakila ang gawa ng Panginoon sapagkat ito ang daladala ng inyong mga espiritu, ang mabubuting gawa na buhat sa Diyos. Kaya mapapansin ninyo, bagamat lahat kayo ay nasa sanglibutan, malibang ang isang kaluluwa ay nag-aral na mainam ayon sa diwa ng kabanalan na ipinakilala ng isang espiritu niya, hindi niyo rin makikita ang larawan ng gawa ng Diyos. Tulad ng ehemplo na ipinakilala ng kasulatan sa pamamagitan ng mga buhay na propeta, na mga apostoles at lalo na ng dakilang guro. Binuhay nila sa kanilang sarili ang kanilang mga espiritu. Narito, nakita ng inyong mga kapatid na nauna sa inyo ang gawa ayon sa kabanalan. Ang gawa ng Diyos na ibig sanang masaksihan, patuloy na masaksihan ng bawat isa. At hindi lang maging saksi kayo, aking mga iniibig. Kayo man ay gumagawa ng gayon sapagkat bawat isa ay may espiritu. Bawat isa ay may tungkulin gumawa ayon sa kalooban ng iisang Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakilanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo ay nakiisa at naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.